napag-usapan and parehas yung naiintindihan kung bakit ganun yung nangyari. Pero if ikaw naman yung makaka-receive ng biglang nag-disappear yung isang tao sa buhay mo, para sa akin naman kasi, minsan, no closure is closure. So pag nawala siya, and tinay mo ka namin and wala talaga, I think you have to find that peace in yourself na wala na, okay na, tama na. Kasi parang okay ka lang. Sa akin kasi, depende sa sitwasyon. Yung iba kasi kahit anong closure yung bigay mo, hindi talaga bibitiw o hindi bibitiw. May pagkakataon din na sa tingin ko parang ng Diyos na kailangan lang talaga maglago bigla para makapag-isip kayo, malinaw kayo. Sa tingin ko pwede naman bumalik may pagkakataon. Sana it's kind of the same kay Mark. Situational. Depends on the situation. Pero may iba yung sagot ko bilang teleserye ako mag-isip. Minsan kasi may mga pagkakataon na, diba, kung pupuksain yung minamahal mo, bibigyan ka ng pagkakataon, diba? Bibigyan ka ng pagkakataon na... Kumbaga, iniisip ko kasi pang PG eh. Kung may iba, diba, kung papatayin, paano kung papatayin yung mahal mo, pero, diba, kung papatayin siya kung babalik kayo, kung lalapitan mo siya. Depende sa... Sige naman ng action out. Kasi sabi nga, teleserye, parang may iba pala. Kidnapping. Napaka-away naman hindi na bibigyan ng closure, yung kasal na mag-disappear. Di ba yung lalaki, sobrang niya nililigawan yung babae, tapos yung babae naman nananahimik lang. Tapos biglang mawawala, wala siya. Sobra naman yun. Di ba hindi dapat nag-disappear dahil respeto na rin sa babae or sa lalaki. Tama. Pero paano kung biglang bumalik? Anong reaction mo? Ako na yung mag-disappear pag bumalik. Congratulations po sa film na sa aming film ninyo. But in first question po for the cast ng Mika Disappear, can you describe kung paano magpakita ng K-pop off-cam po? Alam niyo po, first time ko po nakasama si Kim and si Paolo, kinilig po talaga ako. As in, di ba po yung mga tingin? Pero yung kinilig po talaga sila, knowing na first time ko po silang mga trabaho. Ako naman, kasi nakatrabaho na sila sa previous project kasi syempre hindi kami nagkakalayo talaga ng itsura ni Pao. Kailangan lagi ako kasama ni Pao sa mga project niya. So, nung nakita ko sila magsama before, until now, mas nakakakilig sila. No joke. Parang, ayaw akong magsalita. Super love na love ko itong dalawang to. And nung pag nasa set ako, parang nagiging fan nila ako. Kaya parang wala na akong masabi. Itataya ko ang buhay ko sa please take note. Itataya ko rin yung buhay ko rin mo. Matawa sa yung buhay ko. Alam niyo, ang tamang tawag sumugot dito sa Ate Wilma talaga eh. Siya yung dapat eh. Kasi sa set, nakikita ko, nakabantay siya parang may radar. Pag nakakalimot silang dalawa, si Pao Sigrid na naandun kami. Biglang gumagano na yung radar ni Ate Wilma, binabantay. Oh, sweet na naman kayo, kaya lang naman. So, kami naman yung mga minion ni Ate Wilma, taga-Hugpot. Gano'n sila kasi, may mga pagkakataon siya, pinilinya kami. Minsan kami lahat, makakalimot kami kasi nakatingin lang kami sa nabi lang, kipin na lang ako magkasama. Ganun sila talaga, nakakalimot kami pag panoorin nyo, grabe. Ayun, but of course, one thing that I'm really excited about dito sa movie na to is actually directed by Direct Chad Vidanes. And kung alam nyo, I feel like he's very known for yung K-drama aesthetic, cinematic. So, may mga parts na nakita niyo na sa movie, or what's
working with Direct Chan? Second project na namin to with Direct Chan, and never fails naman na si Direct Chan is very collaborative. Tapos, alam mo yung visually appealing to the eyes talaga yung ano niya, mga shots. Tapos, inaalagaan niya din kami kung paano namin gagawin yung mga eksena. Very, sobrang maalaga and guided talaga kami. Kasi meron talaga siyang vision para sa pelikula. Tsaka, nakaka-amaze, nakakatawa. Kasi si Direction is very collaborative. Dahil hindi rin naman nagkakali yung edad namin. Pareho rin kami ng mga hilig sa buhay. Pareho rin kami mahilig manood ng mga pelikula. Pero happy ako na si Direction yung gumawa nito dahil first movie niya. Okay, so first movie niya rin pala. So, dami-dami na kami dito sa I'm sure hindi kayo disappoint na nakikita niyo yung mga effort na binigay ng aming director at ng mga tao na nasa likod ng camera. Alright, thank you. So we actually have 2 more questions from the media. So we can please stand up. Ayan. Hello po. Congrats po, King Pao. Pahabol na questions na lang. Ano yung nagustuhan niyo sa isa't isa na trait na ayaw niyo mag-disappear? Oo, yung tanong ko. Siya, ayaw siya mag-girl. Yung pagiging niya, listener, hindi siya nabibigay sa kadaldalan ko. Yun lang. Pag nabigay na siya, baka hindi na ako makapagkwento. Hindi na talaga ako salita. Baka mag-start ako. Kaya kinig lang. Ako yung pagkakwento niya. Hindi siya nauubusan ng kwento pero magte-take na kami hindi pa lang tapos yung kwento. In a good way. Pero joke na. Siguro yung isang trait na... Uy, na-joke siya guys! Yung isang trait na gusto ko kay Kim na sana hindi mawala. Yung pagka-maalaga niya. At saka... One more question. Hello. Ayun. Last question na lang. May minsan ba dumarating din sa point na parang ayaw ko na mag-disappear tong taong to? May mga ganun na ba? Sino? Refer? Minsan Hindi, gusto sa- kong sabihin na. Sa inyong dalawa. Sa aming dalawa, huwag naman siya mag-disappear. Parang, kilala lang natin. Huwag naman mag-disappear. Good. Gusto ko mag-disappear? Ayan, so, press Iron Man. Same na. Second emotion. Dito. Now, we have some more questions from fans. From media pala. Sorry. Hello, Kim and Paolo. Congratulations sa Hello. movie niyo. Pero Kim, Paolo, ano yung mga bagong na-discover while doing this film? Na-discover niyo sa isa't isa. Siguro isang na-discover ko dito sa kay Kim, dito sa habang ginagawa namin itong pelikula na ito ay marunong pala siya magalit. Marunong rin pala siya magreklamo. Baka naawa siya sa akin pero sana hindi ko naman influensya yung... Uy, grabe naman sa galit. Super, hindi naman. Uy, tara. Paolo, ano yung parang pagdaan yung eksena niya parang siya nagalit? Wag na. Kasi, ito naman. Then minor lang. Minor things sa set. Sa set na. Parang work related. Perfectionist, baka perfectionist. Wag like to have things in order, diba? Actually, nagalit si Kim kasi pala
yung kiss natin. Gusto lang kasi minsan laban ng lapla. Katawa kasi sila. Okay lang. Tayo pa. Ako, na-discover with Kim and Pao, sobrang professional talaga. Like, ako, I can say Pao is one of the leaders when it comes to the set. I mean, we respect yung mga directors namin, sa direct cast, sa direct killing. Pero kapag nandiyan kasi si Pao, ako since nakatrabaho siya before, alam ko kung kailangan mo na magseryoso kasi we need to do what we need to do. And he's the type of person talaga na would lead you to do better when it comes to every scene. Ganun siya. So makakahawa ka talaga. I mean, all props to Pao. Si Kim naman, when it comes to working, yun yung balance ng dalawa, kaya pili ko mas naging enjoyable yung set na. Enjoyable? Tama ba yung word ko? Enjoyable. Kasi perfect balance sila eh. Si Kim naman yung magbubuhay sa amin lahat. Like, so talaga yung pagdating niya pa ng prayer meeting ba to? Ano siya? She's the parang light naman sa amin. So kapag pinagsama mo silang dalawa, perfect combination. Ayun, ako ganun din. Kasi magkamalat yung si Kim gumagano. Oh, ano na? So, very, masaya. And, Pao, gusto ko lang i-take yung pagkakataon na naman thank you. Kasi first time ko rin na magkaroon ng katrabaho na yung co-actor mo is very tuturuan ka. I mean, hindi naman na parang mali yung ginagawa ko, but to improve. Kaya super thank you for that's all. Thank you. Sa akin naman nag-agree ako sa ni Bench na si Pao talaga leader siya. In some way, pag alam mo malaki eksena, siya yung muna sa collaboration talaga. Pagdating sa mga pwedeng gawin, pwede to. Siya yung leader namin. And as actors, na-appreciate namin yung klase na namin po. Si Kimi talaga, as is for this yan. Yung the energy, I love it. Lalo kahit mga 3 AM, 2 AM, kasi may mga gabi eksena. Grabe, as in, parang hindi namin namamala yung oras. Kasi ang sarap talaga nung cast na nakatrabaho. Ako naman, nag-agree ako sa lahat ng sinabi nila. Very dagdag ko lang, si Kuya Pao kasi napaka parang detail-oriented niya na Kuya Pao, okay ba yun? Parang hindi ka natuwa. Hindi, ganyan lang siya, chill lang siya. Pero masarap rin siyang kasama, katrabaho. Alam namin tahimik siya, pero talagang mabait. And he really wants the best lang for this movie. And si Ate Kim naman, sobrang nabibilib ako sa kanya kasi ang bilis niya mag-switch. Like, tawa-tawa talaga siya, tapos seryoso na. Tapos mamaya iiyak na pala yung sa'yo. Oo, grabe, di ba? Kasi parang, oo, so doon ako napabilib na, wow, ang galing ni Ate. Tapos, she's really the light of the cast na parang, super love ko lang talaga si Ate Kim. Hindi, pero sobrang bait ko talaga nilang dalawa. Ang nagustuhan ko kay Kim, sa pagiging actress niya, very, hindi ko na kung saan pupunta yung flexible. Ang galing niya mag-adjust. Yun nga siya, wag yan. Ang galing niya mag-adjust sa mga eksena kung kailangan maliit o malaki yung galaw, maging loud. Kaya-kaya niyang gawin agad yun ng isang mabilis. Si Paolo naman, ngayon ko lang siya uli nakatrabaho. Ang napansin ko sa kanya, tingin ko sa future, pwede siya maging director. Bagay na bagay siya maging director. Assistant director na lang din ako. Pwede. PA ako ha. PA ako. Ako yung nagustuhan ko sa'yo.